Ano ba to? Price Reversal Predictor. Nag-send lang sa akin eh. Libre lang naman to. So, pwede nyo subukan, di ba? May mga reviews, oh. This indicator sends a lot of false signals. Diba? Best indicator. So, medyo mix yung ano niya, di ba? Great indicator. Indicator works so well, thanks. It's good for passive mode. Nice one, ano. The design of the indicator. Boom, BOM indicator. Congratulations. The best one. Nice indicator. 50% win rate. Okay na yan. Tingnan natin. So, ito siya. Dinownload ko na siya. Libre lang naman to. Punta lang kayo sa, markets. Ayan. Tapos, subukan natin. Euro USD. Close. So, ito yan. Okay. So, ayan. Mayroon akong andito. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan. So, H1. Subukan natin sa H1 Lodi Bells. So, for H1, gagawin natin. Nasaan na yun? Touch natin. This indicator is good identify 3 active mode gives. Ano bang merong mode? Meron. Passive mode. Active mode. So, ano natin susubukan to? Inom to parehas. Siguro yung gawin na lang natin is 3 to 5. Sige, 3 to 5 na lang. Ayan. So, kung 3 to 5, mapapansin natin na ito mga arrow siya. Ayan. Ito sakto. Buy arrow, sell arrow. So, kung mayroong yung candle is may arrow, may value yung sell. Kapag sell, kapag buy, may value yung buy. Galing ka na, ang bilis So, simple lang naman siya. Ito, pag yung mga ganito yung mga indicators na nakikita nyo, madali lang to. Gawin nyo, download nyo muna tapos lagay nyo sa indicators folder. Tapos lagay code natin, di ba? Ang problema, wala tayong MQ5, so, hindi natin mababago yung setting. So, pero pwede naman yan. Sundan nyo lang to. Just make sure that the indicator is nasa, input, TF, nung time frames. So, may kukopihin lang ako ito. Lagi kasi ako nagkakamali dito, di ko alam bakit eh. May iba kasing way to code this, syempre. Ang nilalagay ko lang, ito kasi pampa-shortcut. Medyo pampa-shortcut kasi ito. Para hindi nyo na kailangan. Medyo kasi yung actual way eh. Pero, kung mag-ano lang naman kayo, pa isa-isa, dala-dalawang chart, diba? Hindi naman kayo full-blown deployment. Pwede na itong tinuturo ko. Pero kung full-blown deployment ang gusto nyo, kailangan nyo nung course. Pwede rin naman hindi, bahala sa buhay nyo. Nung time frames. So, TF ay equal sa period current lot size input din. Hindi ko kasi makita eh. Bago rin kasi ako ng dami kong dahilan double lot size is equal to 0.01 input double din SL SL. Yan. Stop loss. Okay, at stop loss ay 200. Default naman yan. Hindi siya default. Nilalagay ko lang siyang default. Pero, kasi, mag-isip pa ako, di ba? Ano ang win rate niya sa 1:2? Ayan. Yun yung mga tanong dyan, di ba? So, kapag ganito, may custom indicator kang kailangan gamitin. So, kung isa lang naman ang gagamitin mo, pangalanan mo na siya na handler. Ayan, di ba? Tapos, syempre, dalawang values yun, di ba? Ganun yun eh. Dalawang values. So, buy, sell. Pwede bang buy, sell lang? Alam ko hindi pwede. So, lagyan natin ng array buy, array sell. Array
cell. Array cell. Ayan, diba? Tapos ano pa ba yung mga nilalagay natin dito? Hindi ko na maalala. Weekend lang eh. Int numpos. Numpos. Ayan. So, very simple, diba? So, may pangkuha na tayo ng indicator. Diba? Yung arrow indicator. Tapos may pangkuha na rin tayo ng number of positions. So, okay na yun. Pag mga ganyang custom indicator, like gusto mong i-test, diba? Yung indicator na nakita mo lang kung saan, na ang gagawin mo is i-pull mo yung iCustom symbol TF. Problema, TF lang talaga maano mo dito, di ba? Mapapalitan mo dito. Medyo advanced kapag kailangan mong palit-palitan yung mga settings. Pero, tuturo naman yun. Kaya naman yun, pero... Tapos, sa name, indicators. Anong name nun? Hindi ko maalala. Ano bang name nun? Ang name nun ay ito, price reversal predictor. Pero to get the exact name, ginagawa ko, punta ka dito sa MQL5, punta ka sa indicators, tapos i-right click mo yan, rename mo, tapos copy mo lang, tapos enter mo. Pero papalitan, syempre. Kinuha mo lang eksaktong spelling, diba? Minsan di kasi, minsan sumasablay, spelling pa lang, sablay na diba? Alam mo yun? Just make sure na nasa indicators folder siya. Kung may nakakita ka man ng kahit anong indicator, make sure na nasa indicators folder siya palagi. Para kung gusto mo siyang i-test anytime, diba? Alam mo yun? Pwede mo siyang anuhin. So, what's next? Copy buffer, no? Copy buffer. Paulit-ulit na to So, ang indicator handler natin ay pangalan ay handler. Handler din yung pangalan. Tapos, ano yung zero? Ang zero ay buy. Okay? Tapos, ang cell ay 1. Okay? So, 0, 1 at 1. At lalagay natin siya sa array buy. Kasi buy siya, di ba? So, same thing dito. Copy buffer handler din, diba? Handler. So, same lang din, diba? Handler. Blur. Ayan. Tangina. 0. Ay, di. 1 na siya. 1, 1. Tapos array. Lalagay natin siya sa array cell. Diba? Simple. Simple yet powerful. So, what's next? Ano nalagyan natin? Yung taga-bilang ng position. So, int, ano ba nga ba yun? Numpos, ano? Numpos ay equals sa positions total. Okay. Tapos, ano ba yun? Ano bang next? Pwede na yun. Diba? I-testing pala muna natin kung nag-ano siya. So, print natin yung print ano piprint natin? Yung array by. Ayan. So, 0. Siguro pangalanan natin. By signal. Ayan. Lagyan natin ng para maging ayan. Boom. Very simple. Actually, yung mga gantong indicator medyo simple to eh. Lalo na yung piliin nyo yung mga indicator na ina-update ng developer. Hindi nyo na i-optimize yun. Pero minsan, syempre, depende pa rin sa taste kasi ng nung developer. Minsan, mas ma-aggressive, minsan mas Kaya ang hirap eh. Ang hirap umasa ganito eh. Pero, sige lang, malay mo naman, di ba? Okay, so let's test this shit. So, mayroong ito, semicolon. Compile. Yan. Allow. So, hindi, titest natin. Anong pangalan nun? Ang pangalan ng EA natin? RiceRev. Bakit RiceRev? Pinangalan ko ba yun? RiceRev? Kasi, ano nga pala. Mayroon kasi dito sa Palawan, RideRev. Yun nga pala yung nasa utak ko kanina. RiceRev, ayan. Test.
Tingnan natin kung gagana, kung kakagat baga, alam mo yun. Baka hindi eh. Uy, kumagat oh, ayun oh. Ito yung mga buy signals niya oh. So pag ito nagka-value, ibig sabihin yung previous candle is may signal. So dapat ma-timingan natin. Tagal naman. Ayun, ayan, so sakto. So ito yung arrow, di ba? Oh, so yung ito previous candle, dapat pumasok na siya ng buy dito. Yun yung signal natin. So if the buy signal is more than 0, di ba? Pwede na yun. Or may value, pwede na more than 0 na lang. Di ba? Pasok tayo ng buy, di ba? O, kapag next candle naman, wala na. Magiging 0 na ulit, di ba? Ito naman, tingnan mo ito. Ayan, oh. Ay, putya, hindi natin naabutan. Third candle na. Pero you get the idea, di ba? So, kapag may value yung buy or sell signal, ibig sabihin may arrow, di ba? Regardless of the ano. Madalas naman ganyan ang ginagawa ng mga developers eh. Instead na 1 or 0 na lang ng mga signal, nilalagay na nila yung close, yung candle close noon para mas madali, di ba? Ayan. Ano ba tayo last example? Ito, yung sakto buy, ayan, di ba? So, buy, ibig sabihin may buy signal at this price, di ba? Yun yung ano doon. Pero hindi nyo kailangan intindihin yun. Ang kailangan nyo lang, pag may, yung value niya is more than 0, yun. Kung ang value niya is more than 0, ibig sabihin may arrow, di ba? So, kung ang sell signal is, ang value niya is 0, ay may value siya, may sell signal, di ba? So working on that logic, di ba? Working with that logic, so pwede pala nating sabihin na if ano ba to? Array by is more than 0 and array by is more than 0 and numpos is equal sa 0, enter by, di ba? Enter by. Di ba? Yun ba yun? Yun. Tapos, kapag sell naman, ganun din, di ba? Very simple. If array cell is greater than din 0, di ba? Regardless naman kung anong value nun eh. Basta may value and na more than 0, meaning may value siya. May signal, di ba? Ganun yun. And numpos is equals to 0. Ayan. So, enter cell. So, ang problema, may nakalimutan tayo. Yung C-trade, ano? C-trade is equal sa trade dot ayan. So, ayan. Okay. Tapos, kapag buy, ang kailangan natin is the ask, di ba? Ask price ang kailangan natin. No? So, double ask. So, the ask should be equal sa symbol impo double. So, meaning lang nun parang kinukuha lang natin yung ask nung symbol na ito. Yan. Kinukuha lang natin yung value niyan. Tapos yung kasunod is the SL price, di ba? Tama ba ako? Yung SL price should be equal sa ask. Ayan. Kasi pag buy, ISL should be below. So minus ask should be minus the SL, which is called the stop loss. Pero ito, hindi pa to pwede. So, ita-times natin siya sa point. Ayan, So, parang kino-convert ko lang. Tapos, double ulit. TP price naman is equal sa ask din. Ganun din. Ask. Kaso, plus naman to. Sa tuktok naman siya. Yung TP is nasa taas, di ba? So, dadagdagan natin yung price level, di ba? Stop loss din siya. Kasi RR lang tayo. Pero, may times RR, di ba? Tapos, point din. Ganon din yun, di ba? Very simple. Paulit-ulit na tayo dito. Nawa ay nagagawa nyo to sa bahay, di ba? So, pwede na tayo magpasok ng trade that by ang volume ay, well, of course, the lot size, di ba? Lot size
Ang symbol ay yung, of course, the default symbol. The price is the ask price. The SL is the SL price. The TP is the TP price. And of course, our comment is you are awesome. Awesome. Ayan. Boom. Diba? Ulitin lang natin sa sell. Diba? So, kapag sell naman, bid naman. Diba? Alas ganun din. Diba? Double, bid. Ano ba to? Bid. Kukunin natin. So, we need the symbol info. We need the info. We need the actual value. That's why we get the symbol info. The info of the symbol. Diba? Yun yung parang ano doon. The information about the symbol. Diba? So, symbol, bid. So, what's next? SL price nito, iba rin, di ba? Double SL price. Din naman ito, kapag ganito is ask, ay bid pala. Bid. So, kabaliktaran naman to ng ask. Kabaliktaran to ng buy. Ang SL naman ng sell is nasa taas. So, plus stop loss times point. Ayan, di ba? Siguro nabilis ka na dito. No? Kasi inuulit mo to, di ba? Sinasadya ko to na hindi ibigay yung codes. Kasi kapag binigay ko yung codes, para lang ako nagbigay ng, ano, di ba? Nagbigay ng ano? ng robot, di ba? Hindi naman yun yung point ko di ba? Kahit ano namang robot, gagana yan Ang point ko is matuto kayong mag-code, di ba? Yun naman yan. Kung gusto nyo ng robot na lang, kung ang mindset nyo is you will get the robot na profitable. Walang ganon, na forever lang kayo maghahanap nun. Para lang kayong mga tanga dyan. Promise. Nagpapauto lang kayo na nagpapauto. The only way para maging successful with the algo trading is to do it yourself, diba? And of course, sabi ko nga palagi, the reflection will always be, the EA that you make will always be the reflection of your trading principles. So kung sablay ang iyong trading principles, hindi ka marunong mag-manual trade or hindi ka marunong mag-manual, hindi ka makagawa nito. This will greatly help those who needs help. Alam mo yun? Pero those are just greedy. Wala lang to. Diba? Para ka lang tanga dyan, alam mo yun? Yung hanap-hanap ko lang ng AA, po-promote mo lang, parang gago, diba? Ayan. Tinatawanan ka lang ng mga developer. You are not awesome. Diba? Alright. So let's try. Let's try this. Kung gagana, kung wala bang errors, diba? Boom! Walang errors. Ang lupit ko, men. Ayos. Ayos yan. So let's try kung magpapasok ba siya. Kung tama yung pinapasok niya mga trades. Yun lang naman yun, diba? So, start. Hopya. Money popcorn. Hopya. Let's try again. Hopya. O yan nangyari. Bakit ang dami? Buy and sell? Buy and sell. Why is there 2? Saba nga. Wala namang arrow, di ba? Kaya ganon. Oh, ito. Ba't ka yung unang ano? No? Ngayon, no, nag-SL siya. Pero bakit yung unang trade is mali? Ba't gano'n? Ayan, so yan, may buy, nagpasok agad siya. Yun, that's how simple it is. Diba? Ito naman, sell, nag-SL yun, di ba? Ito, may arrow na naman. So, pumasok siya dito. Diba? Ito, may arrow na naman. Pumasok, sablay na naman. Diba? You can actually get the win rate na from here, diba? Gumagana naman yung EA natin. I just don't know why yung una is mali. Try pa nga natin sa... okay lang. Hindi pala. Tama naman. Medyo nag-glitch lang. Siguro pangit ang quality. Ayan, o. Yan, o. Okay naman, o. Diba? Ganda, diba? Diba? Palag. Pwede naman, eh.
Hindi ka na mag-iisip, 'di ba? Hindi ka na mag-o-optimize. Hindi, kailangan mo pa ring optimize 'to kasi hindi natin alam kung saan gagana, kung H1 ba, kung H2, 'di ba? Alam mo 'yun? 'Yun ang mahirap, 'di ba? Pero malay naman natin. So, tingnan natin yung resulta na dito sa graph. Graph niya is medyo we can optimize this. Let's optimize it, 'di ba? Optimize, past generic. So, ngayon dito ang pwede mo lang optimize itong time frame lang. Hindi natin alam kung saan gagana, So, let's say na 8 hours, ayan. Tapos the RR, tingnan natin kung ano yung magandang RR niya. Siguro ako, minimum ko na kasi palagi 2. So, gawin natin itong 0.2 hanggang, 5? 5, ayan. So, 272 options yan, di ba? So, ngayon, malalaman natin anong RR. So, siguro pati stop loss, na natin, di ba? Ayan, 20 to 10. So, 20, okay na yun, 20. Hanggang 400 siguro, medyo malaki na. 360, ayan. Medyo malaki na yung para sa akin. 36 pips na SL. Masyadong malaki yun. Anyway, for a 100 USD account, ayan. Anyway, let's just test it kung saan gagana. Mabilis lang to. 2,448 lang to, diba? Ngayon, masusolve mo na kung maganda ba talaga yung EA na yan, maganda ba talaga yung indicator na yan because you test it, diba? Kaya Euro USD. Yun lang naman yun. Easy, diba? Easy peasy. So ngayon, antay-antay tayo ng konting results. Antay-antay. Ayan pala. Meron pala. Ito. Sa 8 hours, mukhang okay. Sa 8 hours na time frame. Ito sa 30-minute time frame. 32 pips SL, 3.6. Yung mukhang okay, diba? Kaso ang taas ng drawdown. Sabagay, 100 USD account lang yun sa atin. Anyway, malay mo naman, diba? Yan. So, ayan, 10 minutes, 24. Ito, maganda to. Ito. So, mukhang okay siya sa 10 minutes, diba? How the else can you know that, diba? Paano mo malalaman yun, diba? Alam mo yun? Paano mo naman malalaman yun para pag ka? You just optimize it, diba? It's all automated, diba? Papakahirap kayo dyan, Ayan, tingnan natin, I don't have to know if it's accurate. It's accurate, alam mo yun? Kung may mas accurate pa dyan, ito na yun kasi, alam mo yun? Wala tong kahit anong halong pagod, emotion, whatsoever. Ililista na lang sa'yo. Anyway, let's stop this. Tingnan natin to. Yung results niya. Kung maganda ba. Uy! Aba, mukhang okay So, pwede nyo nang kunin yung try nyo kunin yung price chuchu indicator na yan. Mukhang okay Yan mukhang okay siya. Relax lang, alam mo yan. Relax lang. Ito, may mga low streak siyang mahaba nga lang. Pero nakakabawi, mataas ang RR Taas ang risk reward. Siguro, konting filters pa. Konting hahaba ng mga low streak Siguro kailangan na ito ng bias. Ng some bias something. Diba? Minsan ganun diba? Kailangan ng bias, kailangan ng Diba? Pero mukhang okay naman. Mukhang G na G, needs improvement, diba? Itong mga kailangan yung improve is this one. Itong mga low streak. The low streak So, ayan, 100% naman ito. Diba? Meaning lang naman kasi nitong history qualities na testing niya yung buong date mo. It has a 27.78 risk-reward ratio. Risk-win rate. Pero, ang haba ng low streak, ito may 15, diba? Medyo lang. Yun lang, diba? And also the drawdown is very high, 23. Pero, with some more filters, siguro I think okay to. Ayun. So, nasa description yung details kung saan nyo makukuha yung indicator lang, ha? So, review na natin. So, first of course, is you copy this one. Ito is mga, naman to, diba? So, handler na lang ang pinangalan ko para doon sa, Tapos, ginamit lang natin to. Ito lang yung bago. iCustom. Ayan. Yun lang yung bago. Just make sure na nasa indicators folder yung inyong
EA para yung inyong indicator para magamit nyo. Diba? Parang gano'n naman yun eh. Kumuha kayo ng EA para gamitin yung indicator. Diba? Yun yung ano doon. Tapos, of course, same pa rin naman. Copy buffer, ayan. Panoorin yung mga huling videos kung medyo nalilito kayo. Copy buffer handler ulit. So, kinuha ko lang yung value ng 1 tsaka 0 kasi na-figure out natin na dalawang buffer yung binibigay niya. Isang buy signal at isang sell signal. Diba? So, sa 0 is the buy signal and sa 1 is yung sa sell signal. Ito, kinuha lang din natin yung tawag diyan? Close natin to. Ayan. Kinuha lang din natin yung number of position. So, meaning lang nito is non-position total, di ba? Ayun. Tapos, print ko lang. Pan-check ko lang to. Chinek ko lang kanina. Tapos, for the condition, napakadali lang ng condition niya. Kapag may value yung array, may value yung buy signal, ibig sabihin, may signal. Tapos, syempre, kapag walang position pambukas, papasok tayo ng buy. So, with the buy, lang naman to, very standard naman to, diba? Yan. Tapos, ito, ganun din sa sell, diba? Hindi naman, wala na yung overcross. Dapat magka-value lang siya. Kapag may value, ibig sabihin may arrow, diba? And you can use this with other, buy-sell signal na, diba? So, ayun, yun lang naman yun, diba? Very simple. Ito, screenshot. Tapos, screenshot. Mas maikli nga Anyway. Ayun.